Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay paggugulitan natin sa banal na linggong ito, sa linggong ito, ang Holy Wednesday, o tinatawag natin, sa iba tinatawag itong Spy Wednesday o Miyerkules Santo. Ating gunatain ang nangyari ng panahon ng Panginoong Hesus ay ipinagkanulo. Ito yung panahon na kung saan pag nilay natin ang ating sarili, kung tayo ba'y nakakasunod pa sa kalooban ng Panginoon. Dito lamang po yan sa Chapel of Worship Christian Faith Ministries. Pag-aralan po natin mga nakaraan ng mga banal na araw, mula nung araw na pagpunta niya sa banal na templo ng Jerusalem, mula nang siya ay subukin siya ng mga reliyosong mga pari, ng mga reliyosong otoridad noong nakaraang araw. Ngayon naman po na magpapatuloy po tayo. Bilang pagpanimula po, ang sermon ito ay patungkol sa pagtataksil, patungkol sa pananalig, at patungkol sa pag-ibig. Ito ay nakatuon sa dalawang magkaibang tugon kay Jesus sa Betanaya. Ang pagtataksil ni Judas, kanyang alagad, at ang wagas na pagsamba ni Maria. Makikita rin natin. Makikita natin sa Mateo 26. Teksto po natin makikita sa Mateo 26:6 hanggang 16. Ang pagpili sa pagitan ng makamundong pakinabang at makadiyos sa pag-aalay. At tahimik na pagpapasya na si Judas bilang isang alagad ng Panginoon ay naging tiktik o spy sa kalaban ng Panginoong Jesucristo. Sa araw na ito, nanatiling malayo sa publiko si Jesus sa Betanaya. Ngunit sa likod ng katahimikan, nagpasa si Judas na ipinagkanulo ang Panginoon sa halagang 30 pirasong pilak. Ipinapaalala nito sa atin, ang kasalanan ay madalas na nagsisimula sa mga lihim na pagpapasya ng ating mga puso. Ito po ang katotohanan ng buhay. Kailangan po natin suriin ang ating mga puso kung tayo po ay nalilihis na ng landas, kung tayo ay naliligaw na po ng landas. Tunay nga po na mandaraya ang puso ng tao. Maging alagad ng mismo ng Panginoon na daya pa. Kaya sa ating makabang panahon, isipin po natin na hindi na maulit itong pagkakamali ito na pagtatraidor o pagtataksil sa ating Panginoong Hesus. Ang wagas na pag-ibig o pag-aalay ni Maria habang nagpaplano ng pagtataksil itong si Judas. Ibinuhos naman ni Maria ang mamahaling pabango sa ulo ni Jesus. Naunawa ni Maria ang hindi naiintindihan ni Judas. Habang si Maria sinasamba ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbubuhos ng pabango, habang ang kanyang buhok ang ginamit na pamunas sa kanyang bilang tanda ng pagpapakumbaba. Bilang si Jesus ay Diyos na katawang tao, bilang karapat-dapat na sambahin. Ito pong Judas na ito
ay hindi naunawaan ng mga bagay-bagay na ito. Subalit hindi po ito yung Mariang ina ni Jesus ha. Ito po ang Mariang tagasunod ni Jesus. Isa sa mga naging tagasunod ni Jesus. Na ipinagbili ang mamahaling na salit na ipagbili ang mamahaling gamot sa mga bagay na kagaya ng ginagawa na iniisip ni Judas na gawin, ay ang ginawa niya marapat na paraan. Ibinigay niya lahat sa kanya, hinugasan niya ang paanan ng Panginoong Hesus. Naunawaan natin na ang tekstong ito na pinag-aralan natin sa banal na kasulatan na karapat dapat lamang na si Jesus ay bigyan parangalan. Ang hamon ay ang banal na pamumuhay. Ang tunay na mensahe ng krus ay hindi lamang pagpapatawad kundi pagbabago ng buhay. Tinawag tayo sa banal na pamumuhay. Ang mamuhay na may pag-ibig ay isang tatak ng tunay na mananampalataya. May lihim ba tayong pagtataksil sa Panginoon kapalit ng pansamantalang ginhawa o yaman? Hindi ba natin masamba ang Panginoon dahil sa ating personal na mga buhay na ito? Handa ba nating ibigay o isang tabi ang buhay na ito kapalit ng pagsamba sa Panginoon? Nakita natin si Judas, si Maria, magkaibang tao na nakakita kung sino si Jesus. Napakamahal ng pabango, napakamahal ng bagay na yon. Subalit hindi nag-aksaya ng panahon ng babae at sinamba ang Panginoong Yesus. Ano bang mahalaga sa atin? Oras, talento, buhay na ito, o si Kristo? Tayo ba ay tunay na nagsisisi? Hindi lamang tayo umiiyak, hindi lamang tayo nagpapakitang malungkot. Subalit dapat tayo, sa karanasan natin sa buhay na ito, ang kasalanan ay dapat mas mahalaga ang pagpapatawad ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya hinaanyayahan po natin ang bawat isa na lumapit sa Panginoon habang may oras pa. Yan po ang pag-aaral natin ay patungkol sa buhay pananampalataya, pagiging tapat at hindi tapat. Kayo po ay manalangin sa pagsisimula ng ating pag-aaral. Ama naming Diyos na nasa langit, ngayon pong Miyerkules Santo ay aming hinaalala ang ginawa ng Panginoon, ang ginawa ng mga alagad ng Panginoon. Tulungan niyo pong malaman namin ang inyong kalooban. Tulungan niyo pong ipaunawa sa amin ang inyong kalooban. Ito po ang asamin, hiling sa pangalan ni Jesus na may pagpapasalamat. Amen at amen. Tulungan ako ng Panginoon na maibahagi sa inyo pag-aaral nito ngayong Holy Wednesday. Ngayon po ay April 1, 2026. Ang halaga ng iyong katapatan. Yan po ang pamagat ng ating pag-aralan. Ang halaga ng iyong katapatan sa Panginoon. Basahin natin ang Mateo 26. Mateo 26. Sa 1:16. Nang nasa Betania nga si Jesus sa bahay ni Simon na ketongin, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungguwento na lubhang mahalaga at ibinuhos sa kanyang ulo samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Natapwat nang makita ito ng mga alagad ay nangagalit sila na nangagsasabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito? Sapagkat ito'y maipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha.
Katapwat nang mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Sapagkat laging na nga sa inyo ang mga dukha. Datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Natin mapatunayan na laging ang mahirap kasama natin sa verse 11 ng Mateo 26. Verse 12. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong argumento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, saan mang ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alala sa kanya. Na magkagay isa sa mga 12 na tinatawag na Judas Iscariote ay naparoon sa mga pangulong saserdote at sinabi, anong ibig niyong ibigay sa akin at siya'y ibibigay ko sa inyo? Nagtungo nga si Judas sa mga upang humingi ng kapalit. At siya'y tinimbangan nila ng 30 putol na pila. At buhat ng panahong yaoy, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Verse 16. Napansin po natin ang dalawang karakter. Isang babaeng ngalang Maria. Isang babaeng nagbigay ng parangal sa Panginoon. Sa pagbubuhos ng kanyang ulo at pinanlinis niya ng paa ng Panginoon. At isa namang na magkakanulo sa Panginoon. Walang iba kundi si Judas Iscariote. Ang kahulugan ng banal na araw na ito o Holy Wednesday, kilala rin bilang isang pagtataksil na ginawa ni Judas sa ating mahal na Panginoon. Ito ang araw kung kailan lihim na pinagkasundo ni Judas Iscariote sa mga saserdote, punong saserdote, ang Panginoon nating si Jesus. Makikita naman natin sa tekstong ito ang dalawang magkaibang klaseng ng pag-ibig o pagmamahal. Ang pag-ibig sa sarili, nakita natin dito yung makasariling pag-ibig. Si Judas, mahal niya ang sarili niya. Mahal niya ang salapi. At ang pag-ibig naman ng isang babae na kagaya ng inirepresenta ni Maria, na kung saan minahal niya ang Panginoon na hindi niya ilantana ang kanyang sarili o selfless love. Isang makasariling pag-ibig at isang hindi makasariling pag-ibig na nagbinigay niya ang lahat sa Panginoon. Ang pag-aalay ay hindi pagwawaldas, kagaya na sinasabi ni Judas Iscariote. Sa mata ng mundo, pagwawaldas. Mababasa naman natin ang sinasabi ng versikulo 6-13. Ang aksyon ni Maria na binuhos niya ang napakamahaling pababango o nardo kay Jesus na sinabi ng Panginoong Jesus ay paghahanda sa kanyang kamatayan. Alam na ng Panginoong Jesus ang mangyayari sa kanya at sa darating na panahon nakalagay sa kasulatan na maalaala hanggang sa panahon ngayon ang ginawa niya sa Panginoon natin. Nabasa din natin na habang panahon kasama natin ang mga dukha, mahihirap. Di ba po talagang kasama natin ang mga mahihirap na yan? O kung mga hindi, kung tayo man ay may mangat, mas mahirap pa rin sa atin. At kung tayo naman ay sa mayayaman, mas mahirap naman tayo sa mayaman. Walang katapusan ng paghihirap sa mundong ito. Subalit, ang prioridad natin ay hindi ang ating sarili. Hindi ang ibang tao, kundi ang prioridad natin ay ang pagsilbihan ng Panginoong Yesus bago ang ibang mga bagay. Ang pag-aalay natin sa Panginoon ng ating buhay ang pinaka-importante sa lahat. Bagamat napakamamahal sa panigay natin mga kagamitan o sa sarili natin, huwag nating iaksaya ng panahon ito. Ibuhos natin ang buhay natin, panahon natin, lahat ng bagay sa Panginoon. Sapagkat ito ang naarapat, huwag nating gayahin si Judas. Pinagpalit ang Panginoon sa maliit na halagang iyan. Kundi walang katumbas ang karangalang maibibigay na paglilingkod kay Kristo. Ang kultura po noon at kultura ngayon, makikita naman natin, maaaring itumbas ito sa mahal na sahod
mahal na gamit, maaring kayamanan o sweldo, maaring itumbas natin ito sa kapalit o reward. Subalit, wag nawa ang mangyari na maging dahilan niya sa paglayo natin sa pananampalataya. Isipin natin na walang katumbas ang reward pagdating sa Panginoong Hesus kung tayo magtatapat sa Kanya hanggang wakas. Ito ang reklamo ng mga alagad. Tinawag nila itong pag-aaksaya. Minsan ang mundong ito, pati ng ibang mga believer o Kristiyano na rin, ay hindi nila maintindihan ang lalim na pagsamba. Sinasabi nila, kapag itong oras na ito nabigay mo sa Panginoon, 2 oras, 1 oras, ay aksaya doon na sa panahon. Nag-aaksaya na ng panahon. Subalit, sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ang pagsasama-sama ng mga Kristiyano, ang pag-aawitan ng mga himno, ang pag-aawitan ng mga pagsamba, hindi sayang. Subalit ito'y mahalaga pa sa pinakamahalagang pilak at ginto. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagbulay-bulay, ang pananalangin, mahalaga pa to kaysa anumang bagay o kayamanan sa mundo. Ang makapiling ang Diyos na lumikha sa atin. Ang pagmamahal at pag-ibig sa Diyos bago sa tao. Ang pag-ibig sa Diyos higit sa lahat. Ang pinaka-importante po. Tumugon ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, siya ang gumawa ng isang mabuting bagay. Isang bagay na hindi malilimutan. Ang anumang binigay sa atin ng Diyos ng buong puso ay hindi kailanman maaaksaya. Hindi to sayang. Ang tunay na pagsamba ay may kasamang sakripisyo, mga kapatid at kaibigan. Kung ganang sakripisyo, hindi po yun dapat. Ang pagsamba po natin ay ang iaalay ang lahat sa Panginoon. Huwag natin gayahin ng isang taksil kagaya ni Judas na may lihim na pagnanais na madakip ang Panginoon sa kapalit ng salapi. Na mababasa natin sa 14 to 16 verse. Ang halaga ni Jesus ay walang katumbas na halaga. Kagaya ni Judas sa 30 pirasong pilak o silver. Sa panahon natin ngayon, mahal na rin po ang silver. Subalit, walang kapresyo ang Panginoon. Tayo'y kanyang nilikha lamang. Kung kilala ni Judas si Jesus Christ, palagay ko hindi niya gagawin ang mga bagay na yon. Kung kilala niya siya bilang Diyos, kung kilala niya bilang siya Panginoon. Versikulo ng basahin natin sa Lumang Tipan, Exodus 21. Verse 32. Kung ang baka ay manuwag sa isang aliping lalaki o babae, ay magbabayad ang may-ari ng 30 sikong pilak sa kanilang Panginoon, at baka ay babatuhin. Ayan, nakita naman natin yung sa Lumang Tipan kung gaano kahalaga yung 30 pirasong pilak na yan. Para kay Judas, mas mahalaga ang pera kaysa kanyang relasyon kay Kristo Jesus. Isa siyang espiya, isa siyang traidor. Kasama pa naman niya ang Panginoon, kasama niya pa naman. Kung iisipin natin, paano nagawa niya ito, nakasama niya ang Panginoong Jesus? Walang kasing palad nito, napakapalad nitong si Judas. Kasama niya ang Panginoon, ang Panginoon, ang Mesiyas. Nakita niya ang kadakilaan ng Panginoon. Kung ako tatanungin, kung ako nasa panahon ng Panginoong Jesus, handa ko rin pong iwanan lahat. Handa ko rin pong sundan ang Panginoon. Literal. Dahil sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Kung mamatay man, sa Panginoong Jesus tayo. Dahil siya ang tunay na dapat nating sundan. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Kaya napakapalad ni Judas at ang mga alagad niya na nakasama nila ang Panginoon.
Kung sila may namatay, sila yung naging martir. Napakapalad nila. Sapagkat sigurado na makakasama nila uli ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Huwag natin gayahin si Judas Iscariote na pinili niya ang landas na hindi tama. Nakita niya ang himala, nakita niya magturo ang Panginoon, nakasama niya. Subalit nagawa niya pa rin talikdan ng Panginoon sa kapalit ng pera, kapalit ng mundong ito. Maaari tayong kagaya ni Judas ay maligaw o madala ng mundong ito dahil sa pansamantalang kaginhawaan, subalit huwag nating ipagpalit. Huwag pagpalit sa kaginhawaan ang Panginoong Hesus. Ito pa, bilang tugon sa mga mananampalatayang nakikinig. Maaari tayong maging aktibo sa simbahan pero ang ating puso ay unti-unti nagbebenta na binibenta natin ng Panginoon kapalit ng ating personal ambisyon o bisyo. Pwedeng maging Diyos-Diyosan po kasi yan eh. Yung mga tao, yung bisyo mo, o yung ambisyon mo sa buhay, gusto mong tumaas ang ranggo mo, kung ano man mangyari. Kung magiging kapalit nito ang relasyon mo sa Panginoon, isipin po natin ng maigi, magiging kapalit ng mga bagay-bagay. Ngayong banal na araw na ito, Holy Wednesday, suriin natin ang motibo ng ating puso. Suriin natin kung ano ba talaga tayo sa Panginoon. Bakit mo sinusunod si Jesus? Dahil lang ba sa pakinabang? Dahil lang ba sa buhay na walang hanggan talaga? Na material? O dahil mahal mo talaga ang Panginoong Jesus? Handa mo bang ibigay ang buhay mo? O ang kasiyahan mo para sa Panginoon? Dahil ba lang ba sa pagpapala, kagaya ng iba? Huwag tayong maging kagaya ni Judas, na isang tresurero pa naman. Subalit, pag siya na mag-isa, puro kasakiman ang nasa isip niya. Mag-ingat po tayo sa kasakiman sa buhay na ito. Tularan natin ng yung babae na kung tawagin ay si Maria ng panahon na yon, ay ibinuhos niya lahat ng kayamanan niya sa pabangong yon, binili niya ang pabangong yon, at sinamba ang Panginoon. Ito ang nagpapayanig sa ating pananampalataya. Kayang ibigay nila ang lahat para sa Panginoon. Gano'n pa kaya tayo sa panahon natin ngayon? Ngayon, sino ba tayo? At sino ba sila sa panahon nila? Ito po ba'y kasaysayan lamang tuwing ginugununta natin itong panahon na ito? Nawa, wag manlimos ang Panginoon ng pagmamahal. Nawa, ibigay natin ang lahat sa Panginoon kagaya ng ginawa ng babae. Pagsambang dapat sa Panginoon. Huwag tayong tumalikod kagaya ni Judas bilang halimbawa sa ating mananampalataya. Ito po ang halimbawa sa ating mananampalataya. Manatili tayong tapat hanggang wakas. Ito po ang conclusion natin. Si Jesus ay handang mamatay para sa atin. Handa niyang ibigay ang buhay niya sa atin. Ang pag-ibig niya para sa atin. Tayo po ba ang magkukulang sa ating panahon ngayon sa paglalaan ng ating mga minuto, ng ating mga oras o mga araw? Ang personal nating buhay para sa Panginoon. Idagdag natin dito ang pananampalataya. Idagdag natin dito ang pagsunod sa Panginoong Hesus. Nasusulat sa aklat ng Zacarias, sa Lumang Tipan, Zacarias, Kabanata 11, versikulo 12. Ang hulat tungkol sa 30 pirasong pilak. Labing isa, versikulo 12. Para po sa katunayan na natupad po ang propesiya. At sinabi ko sa kanila, kung inaakala ninyong mabuti, bigyan nyo ako ng aking kaupahan, at kung hindi inyong pabayaan, sa gayoy kanilang tinimbangan ang kaupahan ko ng 30 putol na pila. Nabasa po natin sa Lumang Tipan, palamang po ay nasulat na po ang mangyayari sa hinaharap. Kaya sang-ayon po dito sa Pilipos Kabanata 3, versikulo 8, ang pagturing ng kalubihan sa lahat ng bagay ay para makilala si Kristo.
Ito po dapat ang tugon natin bilang tunay na mananampalataya. Huwag tayong manghinayang sa panoong nilalaan natin sa Panginoon, sapagkat malaki ang ganti sa atin ang langit. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, magpapasalamat po kami sa panahong binagkakaloob niyo sa amin sa pagbulay-bulay ng inyong mga banal na kasulatan. Bilang pag-alaala sa banal na araw na ito, ay naalala namin na minsan ang inyong alagad na si Judas ay nagtaksil laban sa inyo, sa inyong anak. Gayon din po ang babae na ibinigay niya ang kanyang lahat sa sarili niya at kayamanan upang kayo masamba. Tulungan niyo po kami na piliin ang tama. Tulungan niyo po kami huwag mapahamak. Patawarin po kami sa aming mga nagagawang pagkakasala sa isip, sa dita at sa gawa. Tulungan niyo po kami. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa pagsubaybay. Patuloy po tayong manampalataya sa Panginoon. Amen.